Koy, first of all, congratulations. Ay, thank Grabe. you naman. You know, the last time I talked to you, pinag-uusapan lang natin yung movie mo and the following week, meron ka ng trophy. I know. Grabe. Yung Nandun press pa ako con, sa, ano? Yung nung press con press con. ng Nandun pa ako sa Tether. hype na hindi ko pa kasi napapanood yung mismong movie nung time na yun. So, dun pa ako excited about. Pero tinanong mo rin ako kung may expectations ba ako, di ba? Yes. Kung sa awards and all. And at that time, wala pa talaga sa isip ko yun. Nasa isip ko lang is, basta binigay ko lahat. Like, ginalingan ko dito. Alam ko sa self ko yun. Ginalingan ko dito. And gusto ko makita yung final output na sana mag-translate yun sa screen, yung mga pinagagagawa ko. Tapos, when I saw the movie, parang tumahimik lahat sa loob ko. Na parang, Kalma okay ka, ganun. Oo, nakalma ako, na-relieve ako na, okay, whatever happens at this point, parang nabunutan ako ng tinik na okay nga yung ginawa ko. So, parang nagka-peace of mind na ako na at least I got to see it. Yun lang pala yung ina-anxious ko about, yung makita yung film. Until moments before, a few moments before the actual awards night. So yung awards night na yan, wala kasi ako napanood ng ibang entries the whole week. So humabol kami sa 2 movies na may extended screening that day sa PICC rin. So we were there around 11, 12 lunchtime kasi nanood pa kami ng Rookie and then nanood kami ng Iti Mapukpukaw. Tapos ang daming tao. So parang sa kotse kami naghihintay. I was with my girlfriend, with Isa. Tapos after the second movie, when we were in the car, we still had an hour and 30 minutes before the awards night. Tapos doon nag-start sa akin parang, wait lang, bumabaliktad na yung tiyan ko Anxious ka na. Anxious na ako. From that something. to I was breaking down na parang like ang hirap pala, nauna akala ko kinakabahan lang ako dahil baka nag-i-expect ako paano kung manalo o paano kung hindi nga ako manalo, like matatago ko ba yung reaction ko, like baka magmukha akong bitter kapag in-announce yung pangalan ni Khalil, parang ganun yung mga iniisip ko na time na yun. Parang sinasabi ko sa girlfriend, parang bigay niyo na lang kay Khalil para matapos na to. Please mag-text kayo ngayon, sabihin niyo sa akin na Miko, hindi ka nanalo, uwi ka na. Yun yung hinihintay ko sa phone ko. Tapos pero really, like nung natumbok ko, kasi ang tagal we had so much time in the car, umabot ako sa point na okay, kaya pala ako kinakabahan kasi it was really, really hard and new for me and uncomfortable to acknowledge myself, to acknowledge the work I did. Na parang hindi ako sanay na tumanggap at sabihin sa self ko na at tanggapin ng buong buo na hey, you did good. Sanay ako na parang at the end of the day, when it's just me and myself, kapag nagda-drive na ako pa uwi from the shoot or whatever, mag-ano pa rin ako na yeah, okay ako dun sa eksena na yun. Gusto ko yun. Nagalingan ako dun. Pero hindi ako sanay na may ibang tao nagsasabi sa akin na marami. Yun yung hindi ako sanay. Kaya alien siya sa akin. So when this happened, itong awards night na to, hindi lang basta sinong tao like ano sila Loris Guillen. Ano sila Loris? A Cinemalaya Award is coveted ito ng mga artista. Like hindi ito basta binibigay lang. Yung talagang mga artista nag-aaway for this, kumbaga. Exactly. So, 'di ba? Tapos it's the first time I've really won and I've been acknowledged for my craft. And it's new, it's overwhelming, but it feels great to the point na parang wait, so paano to? May ganon, paano to? Paano tanggapin yung mga ganito kalalaking puri? Ang first reaction ko being your kuya and being somebody who followed your career, it's about damn time, dude. How did you accept that balanghay? At that moment? Or at that moment, knowing na nandun si Loris Guillen and all the actors. God. When I was in the car waiting, inisip ko lang na, okay, if ever manalo ako, kailangan ko magpasalamat. Yun na lang siguro. And bahala na kung anong sabihin ko. But when I got there, nakaka-pressure din kasi si Jazz Curtis, nung siya yung nag-host, sa ilalim niya may timer
na parang sinasabi niya na, guys, sa PICC, strictly 2 hours lang tayo. And I promise you, maging mabilis at madali lang tong ceremony natin. Hindi nyo kailangan maghintay ng matagal. So if the winners may make their speech a bit shorter and sweeter para lang mas on time tayo. So lahat na umaakit sa stage, nanalo, laging parang thank you para sa lahat ng ganito, maraming salamat. Ganun lang. Tapos yung iba medyo mahaba ng konti na hindi ko magagawa to kung wala si ganito, si ganyan, salamat. O iba nga parang sige na, sa social media na lang ako post, bye-bye, thank you. Like ganun lang yung mga awards nila. Until eto na, like category best actor. Sabi ko, eto na, makakauwi na ako. Sana kakain mamaya. Oo, yung mismo. Sana kakain mamaya. Parang gusto ko na uminom na ako. Tapos, bago kasi sabihin yung winner, di ba, the citation, Cinemalaya citation, babanggitin mo na lang yung description ng role. So parang, for playing the compelling role of a predatory playboy, blah, blah, blah. Yung pa lang yung description pa lang sinasabi, yung dad ni Direk Gian, are, mga 2 seats away siya sa akin. Hinawakan na yung kamay ko. Sabi niya, oy! Tapos binawi ko yung kamay ko na parang, hindi ako yan. Wala pang pangalan. Hindi ko na parang ibang entries. Baka ibang role yan. Huwag tayong So parang nag-slow-mo. Huwag natin pangunahan. Wait lang. Hindi ako yan. Huwag natin pangunahan. Malay mo may ibang playboy sa ibang entry, di ba? Hindi lang natin alam. Si Khalil playboy din yan eh. Kaya nga. Tapos biglang, Mikoy Morales. Boom! Like, nagbuke lahat. Like, everything was such a blur. And dun ko na-realize kung bakit kailangan magagaling yung ushers mo sa mga ganong award ceremonies. Kasi kailangan ko hawakan yung kamay niya para makapunta sa stage. Parang, nagulat nga siya, parang nagganon yung kamay namin. He's a guy. So parang, ano siya, parang, ay sorry kuya, hatid mo lang ako sa stage. Kasi, as in blur. Like blur. Faces were blur. The lights were a blur. Everything. Tapos pagdating ko sa stage, ang dumating lang sa akin is parang, okay, may time limit. Magpasalamat ka na. Ngayon na, Mikoy. Parang, thank you. Lahat ng maalala ko, thank you. Tapos, yun. Tapos, wala na. Hanggang sa backstage, tuliro na ako na parang, anong nangyayari? Tapos lahat ng usher, like, iba yung usher sa stage, iba yung usher from backstage to a certain point, and then may lalakarin pa doon. So, bawat palit at tawid ng ushers, at sila, congratulations po, sir, nanood kami, ganun. Just floating. Even during the interviews, I was just floating. Tapos, biglang maya pumasok, andyan na rin si Dali De Leon. Andyan na rin ibang nanalo rin. Tapos parang, nananaginip na ako. You were in the league of Dali, and oh my gosh, diba? And a lot of really great artists that time. Yes. Grabe. And knowing that the jury, eto pa, may isa pang time doon na a little bit after when I got out, andun si Tito Gorgie. Tapos, tinanong niya sa akin na, anong feeling mo na unanimous yung decision ng judges sa pagkapanalo mo? Tapos sabi ko, ulul! Tapos sabi niya, hindi, unanimous talaga. Ito si Miss Chameno, Bring Camino, di ba? Tapos parang, ay, sorry po. Unanimous talaga? Totoo pala. Apparently, Charmaine, Buen Camino. Ang naalala ko lang sa jury was Charmaine, Buen Camino, Neil Daza, and I forgot, hindi ko na maalala yung iba. But Joey Reyes was there. Siya yung parang, wag kang kabahan. Siya yung nagsasabi na, you did good. Tapos ako naman parang, I'm nervous. Sabi niya, don't be. Tapos parang pag-upo ko, in-overthink ko na yun na, ano ibig sabihin ng don't be na, wag na ako umasa? Or okay na ako? Like, ano yun? Bakit don't be yung sagot niya? Like, may gano'n. Tapos si Direk Loris, NR. Kasi kahit kay Ate Ana, syempre, alam niyang student ako ni Ate Ana ng anak niya. So parang, hindi siya nagbibigay ng kahit anong clue. So, si Ate Ana naman, that day rin, doon time na naghihintay kami sa car before the awards night. Doon, yun actually nag-trigger ng breakdown ko. Nag-message siya na, Mikoy, whatever happens, I'm proud of you and you did your best. And sa lahat ng students ko, ikaw yung pinaka prosigido and enthusiastic sa craft na tuloy-tuloy na hindi tumitigil. And yun, sa ngayon pa lang best actor na kita. Tapos si Tita Becky rin nag-message din na sa lahat ng pinagdaanan namin na oh my god, 10 years na kami magkasama and then finally my first award, ganoon.
Doon, yun yung mga nag-trigger sa You know, akin, yun na nga eh. I find it that, I really find it hard to believe that this is your first award. Diba? Parang, bakit? Tapos sinimalaya